May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Nagkalat ang mga batang kalye sa halos lahat ng lansangan ng Maynila. Kani-kanyang diskarte upang kumita ng pambili ng pagkaing ilalagay sa kumakalam na sikmura. Saan ang galing ang mga kabataang ito? Nasaan ang kanilang mga magulang? Mga kaibigan, narito po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Isang nagmamahalang pamilya ang hanap ko. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Malapit na po tayo, mamang taxi driver. Ayan. Diyan na lang po ako sa tapat ng building na yan. Okay, tatabi po natin. Ayan po. Ito pong bayad. Salamat ho, sir. Malakas sana ang biyahe. Kaya lang sobrang traffic. Sobra-sobra na kasi mga sasakyan dito sa Maynila. Mas marami pa kaysa sa tao. Kapag rush hour, usad pagong ang mga sasakyan. Tulad ngayon, pagkaliwa ko dito sa Taft Avenue, yak, puti na naman ako ng siyam-siyam bago makawala sa sobrang sikip ng traffic. Ako, eto na. Ang haba, bumper to bumper halos walang galawan. Kuya! Hugasan ko po windshield mo, ha? Ito pa isang problema. Kapag ganitong matraffic, nagsusulputan ng mga punas salamin boy ng mga batang kaling ito. Lalo namang dumudumi kasi ang dumi na ng tubig na dala nila sa maliit na timba. Hindi na, kuya! Teka, malinis pa naman eh. Marumi na po eh! Yan nga, oh! Malabo na! Sige kayo! Pag di niyo pinapunasan yan, baka hindi kayo makapag-drive ng maayos. Baka makabundol pa kayo. Lokong bata ito ah. O, sige na nga. Linisin mo ng gusto, ha? Ayos po, kuya! Dininisin ko mabuti. Dito po sa Pasay Top, ako, pinakamagaling na punas boy! Ganun ba? Opo! Jeric, anak! Bukas po yan, ma. O, anak, halika na. Nagain na ako. Sabay na tayong kumain. Oh, umiiyak ka? Naaalala ko si JR, ma. Ano pa ba? Magdadalawang taon ng patay ang bunso mong kapatid. Kasalanan ko. Kaya maagas na nawala sa atin. Kundi dahil sa akin. Buhay pa sana siya. Aksidente ang nangyari. Wala kang kasalanan. Alam namin ng papa mo.
Mahal na mahal mo si JR. At hindi mo naman sasadyaing mapahamak siya. Kung di ko siya inangkas sa bike, sana ako nilang sumemplang. Di siya madadamay. Kaso nga, iniangkas ko siya at nang sumemplang kami, nabagok sa gata ng kanyang ulo. Anak, alam ko kung bakit ka nagkakaganyan. Kasi nagigilty ka. Pero huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Aksidente ang nangyari sa kapatid mo. Wala kang kasalanan. Namimiss ko po ang pakikipagkulitan ko kay JR. Hindi na po ba kayo pwedeng magbuntis? No? Ano ka ba? Matanda na ako para magbuntis ulit. Kung magkakaroon ulit siguro ka ng bunsong kapatid, siguro mawawala ang ganitong pakiramdam ko. Pero hayaan niyo po, pipilitin kong huwag nang malungkot. Nalungkutin kami ng papa mo. Pero tanggap na namin. At hindi ka naman namin sinisisi. Dumating na po ba si Papa? Hindi pa. Baka hating gabi na yun makauwi. Nag-text kanina. Masyado daw traffic. Kaya halika na. Sabayan mo na akong kumain. At ako na lang ang maghihintay sa pag-uwi ng papa mo. Yan po, sir! Tapos ko na po linisin ang salamin ng taxi nyo. Oh, eto piso. Grabe naman! Piso lang! Pero sige, bahala po kayo. Kung hindi po ba kayo naawa sa batang ulila eh. Nagbibiro lang ako. O, ayan na nga. 20 yan, ha? Wow! Ang 5 piso sa punas at 15 para sa kadaldalan mo. Ibig po niyo sabihin, kuya, mas malaki pang bayad sa daldal ko. Ano kaya yun? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Romy, akin na nga yung driver's uniform mo na hinubad kagabi. Isasama ko na dito sa mga labahan ko. Eh, di ba sabi mo, mag-grocery tayo dahil color coding yung taxi na nilalabas ko? Eh, bakit naglaba ka na? O, sandali lang naman ito. Washing machine naman ang gamit ko at saka may Pride powder. Magiging madali yung paglalaba dahil nakakapagpabula ang Pride powder. Ang na yung damit mo. Ayan, oh. Siya nga pala, nakalimutan kong ikwento sa'yo pag uwi mo. Nakita ko na namang umiiyak si Jerry kagabi. Bakit? Namimiss na naman siguro niyang namatay niyang kapatid. Ay, ano pa nga ba? Nakukonsensya daw siya. Dahil siya daw yung dahilan, kaya maagang nawala yung anak natin na si JR. Hindi naman natin siya sinisisi, hindi ba? Aksidente yung nangyaring pagsemplang nila sa bike at napagok ang ulo ng bunso natin. O yun na nga rin lang sinabi ko sa kanya. Pero itong siste, matatawa ka ha. Abay, tinanong ba naman ako kung hindi na raw ba ako pwedeng magbuntis? Eh ako, pwede pa akong makagawa ng baby. Ewan ko lang kung pwede ka pa. Sira! Sana, umulan ulit para magka-traffic. Para kikita ulit kami mga wash windshield boy. Habang wala pang traffic, ang gagawin ko, maghahanap muna ako ng mga kainan. Gutom na ako eh. Oh, sa bandaron. May karinderyang mabait ang may-ari. Pwede mong hingin ekstrang sabaw. Doon ako kakain. Ma, akin na po ang posporo. Sisindan ko na po ang kandila dito sa harap ng puntod ni JR. Oo. Etong posporo, Jeric. O dito mo itirik yung kandila sa mismong harap ng lapida ng kapatid mo. Ayun po, may sindi na. Alam mo anak, siguradong masayang-masaya si JR sa ginagawa mo. Kasi hindi mo siya nakakalimutang dalawin. Sa ganitong paraan man lang po, gusto kong humingi ng tawad sa kanya.
Nakakano ba naman? Ilang beses ko bang sinabi sa'yo? Hindi mo kailangan humingi ng tawad kay JR. Alam niyang hindi mo sinadya ang nangyari. Ewan ko po ba, ma? Hindi talaga maalis sa isip ko na sana buhay pang kapatid ko kundi dahil sa akin. Kaya ang pangako kong lagi kong dadalawin ang puntod niya. Gagawin ko po yun hanggang sa aking pagtanda. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hello, Divina. Oo, ako nga, Arsenio. Ano, nasa nightclub ka na naman? Ay, huwag kang tatanggi. Dinig na dinig ko yung tunog at ingay dyan. Nakakabuisit ka naman eh. Nagre-relax lang ako. Bakit ka ba tumawag? Natural! Asawa mo ako eh. Anong oras ka na naman uuwi? Wala kang pakialam. Matulog ka na. Uuwi ako kung kailan ko gusto. Buisit! Nakakaasar talaga, oh. Konting ulan dito sa Maynila, nagkakabulbul na ang traffic. Usad pagong na naman ang mga sasakyan. Aba, teka. Eto na naman yung batang madaldal. Bubuksan ko itong bintana ng taxi. Kuya! Lilinisin ka po windshield mo, ha? Langya, ikaw na naman? Uy! Oo nga! Ikaw yung kuyang taxi driver na mabait na binayaran ako ng 20 pesos. Kuya! Lilinisin ko ulit windshield mo, ha? Teka lang, magkwentuhan muna tayo habang traffic. Para malibang naman ako. Yun na nga po. Habang nililinis ko windshield ng taxi nyo, sabay natin ang kwentuhan. Para naman po kumita ako. Matalino ka talaga. Ah, Ano ba pangalan mo? Marlon po. O nasa ng mga magulang mo? Wala na po. Ha? Nanay ko po, may iba ng asawa. Tatay ko naman po, ewan ko po, adik po. Adik? Baka po natokang na yun. Ano ka ba naman? Huwag kang magsalita ng ganyan. Nagtatanong po kayo eh. Kaya sinagot ko lang po tanong nyo. Kaya po ba, anong pangalan po ninyo, kuya? Romy. Teka, saan ka natutulog kapag gabi? Kung saan-saan lang po. Sa bangketa. Nangihingi po kami ng karton. Tapos inilalatag ko po sa simento. Ganun ba? Gusto mo ba ampunin na lang kita? Po? Sabi ko, aampunin na lang kita. Sasama na lang kita sa amin. Gusto mo? Sa totoo lang po, kuya. Mahirap pong tumira sa kalye. Oh, Kung minsan po, natutulog pa po ako sa harap ng isang tindahan. Tinatadya ka na ako ng gwardiya. Pinigising ako. Pero po, kung aampanin niyo po ako, magugustuhan po kaya ako ng pamilya niyo? o sige na, huwag ka nang umarte dyan. Sumakay ka na. Nagmamadali na yung nasa likuran natin. Go na, oh. Oh, Romy, ang aga mo. Oh, Helen, maaga akong gumarahe. May kasama ako. Oh, sinong batang lalaking yan? Siya si Marlon, batang kalye. Punas boy. Naawa ko dahil madalas ko siya makita. Basa ng ulan at nagtsatsaga magpunas ng mga salamin ng kotse. Sabi ko, aampunin na lang natin siya. Mabait po ako, ate. Medyo malakas po ako kumain. Pero masipag naman po ako. Hindi po kayo lugi sa akin. Sige na po, ate. Pumayag na po kayo, ampanin ako. Pumayag kaya ang asawa ni Romy na si Helen na ampunin nila ang batang si Marlon?
Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Olive Madrideos, Rosana Villegas, Susan Robles, Chester Jan Singyan, Phil Cruz, Dante Castro, at si Vilma Borromeo sa papel na Marlon. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Buyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Alan Ortega. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Isang nagmamahalang pamilya ang hanap ko. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, May Pangako ang Bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Isang nagmamahalang pamilya ang hanap ko. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, May Pangako ang Bukas. Ay, ibig mo sabihin, Romy, uli lang lubos ng batang ito at payag siyang ampunin natin. O, hindi ba narinig mo naman ang sabi niya kanina? Siya pa nga nakikiusap sa'yo na ampunin natin siya. Opo! Payag po ako! Pangako ko po, magiging mabait po ako. Hindi po ako magiging pasaway. O sige, payag ako. Ano nga ulit pangalan mo? Marlon po. Alam mo ba kung anong apelyido mo? Reyes po. Ayun. Alam mo na ang buong pangalan ng bagong anak natin, Marlon Reyes. At siguro, alam mo rin na mag-aalas 8 na ng gabi. Pareho kami hindi pa kumakain. Sorry. Na-excite kasi ako nung makita kong batang ito eh. O, halina kayo sa kusina. Maghahain ako at sabay-sabay tayong kumain, ha? Oh, narito na ba si Jeric? Wala pa. Pero mamaya lang ng konti, nandito na yon. Sino po si Jerry? Siya yung anak naming panganay.
Naku, matutuwa yon kapag nakita ka. Bukain mo po, awayin ako nun. Kasi po marami nang aaway sa akin sa kali. Ang lalaki nila. Tapos kaming malilit ang pinapatulan. Sarap nga po sa pakin eh. Kaso, hindi kaya ng powers ko. Kasi malaki sila kaysa sa akin. Alam mo, may naalala ko sa'yo kapag nagsasalita ka ng ganyan. Sino po? Yung isang batang nag-viral sa Facebook, si Boy Gigil. Ah, oo nga, Romy. Para siyang si Boy Gigil. Kasi nga po, nakakagigil yung mga pilyong bata sa kali. Yung malalaki, inaaway kaming maliliit. Wala nang mga away sa'yo ngayon. Dito sa bahay namin, hindi lang maayos na tulugan at pagkain ang meron ka. Nagkaroon ka rin ng pamilya. Aling Poleng, ilagay niyo na lang ho sa rep yung niluto niyong hapunan. Hindi na ba kayo kakain, Ma'am Divina? Ay nako, hindi na ho. Si Sir Arsenio po. Ay, isa pa yun. Sigurado ho, madaling araw na naman uuwi yun. Abay, nang tawagan ko kanina, dinig na dinig ko sa cellphone yung ingay sa nightclub. Ang birang tao yan, oh. Sige na ho, magpapahinga na ako. Ay, nako. Ano ba naman itong mga amo ko? Mayaman nga, pero parang walang katahimikan ang buhay. Parehong mabisyo. Si Sir Arsenio, sugarol at babaero. Itong si Ma'am Divina, ganun din naman. Walang itulak kabigin sa kanila. Pareho silang wala sa hulog. Oh, bata! Sino ka? Bakit ikaw nagbukas ng pinto? Ako si Marlon. Bago anak ni na Mama Helen at Papa Romy. Ikaw, sino ka? Wow ha. Ako, dati na akong anak. Original na anak. Ah! Alam ko na! Ikaw siguro sinasabi nila sa akin. Ikaw si Kuya Jeric. Ako nga. Ngayon, Kuya Jeric. Isang tanong, isang sagot. Gusto mo ba akong kapatid o hindi? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oo, Jeric. Magiging kapatid mo na si Marlon. Aampunin na natin siya. Nagulat ako nung pagbuksan niya ako ng pinto, Mama. Akala ko, napasok na tayo na akyat bahay. Grabe ka ha! May akyat bahay bang ganito ka, Pogi? Oo nga naman. Okay ka, ha? Oh, hindi mo pa sinasagot ng tanong ko sa'yo kanina pagdating mo. Gusto mo ba akong kapatid o hindi? Siyempre, gusto kita maging kapatid. Halika nga, bulinggit ka. Ang sarap mong isabit sa kisame. Oo, baka masagay niya yung niluluto ko. Dahan-dahan. Nagigigil po ako sa utong lupang ito eh. Sobrang daldal. Oh, Romy. Nakita ko ang taxi mo sa harap itong karinderya kaya dumaan na rin ako rito. Tapos ka na bang kumain? Nagkape lang ako. Sa bahay na ako kakain. Gagarahin na ako eh. Maaga pa. Galing sa Maynila yung huling pasayero ko. Grabing traffic. Ang tagal bago kami nakaalis sa Espanya. Kaya naisip ko, mabuti pa gumarahin na lang ako ng maaga. Siya nga pala. May ikinuwento sa akin yung isang kasamahan natin. May inampong ka raw na batang kalye. Oh, meron nga. Ingat din kayo sa batang yun, ha? Baka pagdakawan kayo nun. Punas boy ang batang yon sa may Pasay Top sa Maynila, pare. Bait naman eh. Nakakatuwa nga, sobrang daldal. Pero ingat pa rin kayo. Karamihan sa mga ganyang bata, salbahe. Hindi mo ba napanood sa TV yung isang grupo ng mga batang kalye na nang-aagaw ng pagkain sa mga pasahero ng isang jeep? Iba si Marlon, Dexter. Hindi siya katulad ng mga batang kalye na sinasabi mo. Bahala ka. Nagpapaalala lang ako. Baka pinasasakay lang kayo ng batang yan. Tapos, saka siya aatake kapag nakuha niya na ang inyong tiwala. Mama Helen,
Isasama kita sa pag-grocery, Marlon. At syempre, kakain din tayo sa labas. Ay, gusto ko po yun! Oo nga pala. Sabi ng Papa Romy mo, ibili daw kita ng ilang pirasong damit. Salamat po ha! Ang bait niyo sa akin. Kasi nga anak ka na rin namin, di ba? At alam mo ba, inisip din namin ni Papa Romy mo na pag-aralin ka sa susunod na pasukan. Nakita mo ba yung malapit na elementary school dito sa malapit sa bahay? 2 kanto lang mula rito? Opo. Kaso ang problema, paano ka ba namin i-enroll? Wala naman kaming hawak na birth certificate mo o anumang papeles tungkol sa pagkakakilanlan sa'yo. Huwag na po ninyo akong pag-aralin. Ha? Ayoko po mag-aral. Bakit? Basta po. Gusto ko po ganito na lang ako. Ayoko po mag-aral. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kuya Jeric? Cemetery ito pinuntahan natin ah. Oo, Marlon. Sementeryo nga ito. Bakit? Takot ka ba sa ganitong lugar? Paggabi, syempre, takot ako. Pero pag-araw, hindi naman. Wala pang multo pag-araw. Pero sino bang dadalawin mo rito? Bakit may dala kang kandila at saka bulaklak? Ito, narito na tayo. Sino nakalibing dyan? Ayan, basahin mo yung nakasulat sa lapida. Romeo Crisolo Jr. Sino siya? Bunsong kapatid ko si JR. Junior ni Papa. Sobrang lungkot ko nang mawala siya. Madalas ko siyang dalawin dito. At nang dumating ka sa pamilya namin, pakiramdam ko, nabuhay ulit ang kapatid ko. Kaya pala, mabait ka sa akin. Oo. Sumaya ulit sa loob ng bahay namin nang umpunin ka ni Papa. Nung una, medyo kabado kami ni Mama. Kasi nga, alam naming batang kali ka. Kadalasan sa mga street children, mga salbahe. Pero iba ka. Ako nga rin eh. Masaya ako na napunta ako sa pamilya niyo. Kasi marami laging pagkain sa amin. Hindi yun, Kuya Jeric. Ayos lang naman sa akin kahit walang pagkain. Ang importante sa akin, yung laging masaya. Katulad niyo, sa bahay niyo. Lagi kayo nagbibiruan. Ganong pamilya ang gusto ko. Pero yung pamilyang pinanggalingan ko. Sige. Ituloy mo. Kone, ibig kong sabihin, yung ibang pamilya, lagi nag-aaway. Magulo sila. Yun naman ang maipagmamalaki ko sa aming pamilya, Marlon. Taxi driver lang si Papa. At si Mama, nagtitinda lang ng mga pahulugang gamit na pambabae. Pero walang bisyo si Papa. Asikaso si Mama sa amin, kaya masaya kami. Kaya nga, ayoko nang umalis sa inyo, Kuya Jeric. Ayoko nang bumalik sa Saan ayaw mo nang bumalik? sa ano? Sa kalye. Ayoko nang bumalik sa pagiging puras boy. Mama taxi driver, salamat at pumayag ay hatid ako hanggang dito sa Cavite. Okay lang ho, sir. Sir, naka-Amerikana ho kayo. Tiyak, meron kayong kotse. Bakit ho kayo nag-taxi? Itinirik ako ng gagong kotse ko eh. Ayaw nang umistart. Nang patingnan ko sa mekaniko, sira daw ang ignition switch. Kamalas-malasan. Wala raw ignition switch na katulad nung nasa auto ko. Gabi na sarado na raw ang mga auto supply, kaya iniwan ko na lang sa talyer yung kotse. Ganun ho ba? Sir, pwede ba akong humirit, sir? Anong hirit? Yun na nga ho. Ang layo ko ng nobeleta eh. Baka pwedeng makahingi ng konting dagdag. Magbabayad pa ho ako ng toll fee. Mamaya pagbalik ko. Okay, walang problema. Yun lang pala.
Kahit hindi mo sabihin, talagang bibigyan kita ng tip. Salamat ho, sir. Salamat din, ha? Ang dami ko talagang pinarantasi kanina. Ikaw lang nagpasakay sa akin. Pagpasensyaan nyo na po kami mga taxi driver. Yung iba ho kasi, talagang karbar na. Yung iba naman naggugutom. O yung iba naman ho, talagang may susunduin. Ay, nako. Kanina pa natutulog sina Jeric at Marlon. Pasado 11:11 na ng gabi. Ngayon lang inabot ng ganitong oras si Romy sa pamamasada. O Diyos ko, baka may masamang nangyari na sa asawa ko baka siya na ito. Sandali lang! Ellen, buti gising ka pa. Bilisan mo. Isara mo kaagad ang pinto. Teka muna, bakit nagmamadali ka? Parang may kinatatakutan ka. Meron ka ba nakaaway? Wala akong kaaway. Oh, Pero may nakaiwan nito sa taxi ko eh. ha? Ano? Attache case? Oo. At tignan mo. Bubuksan ko para makita mo kung anong laman ng attache case na ito. Oh, ayan oh. Oh, Diyos ko! Ang daming pera niyan! Ano ang gagawin ng mag-asawang Romy at Helen sa isang attaché case na perang naiwan ng pasahero sa taxi? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Olive Madrideos, Rosana Villegas, Susan Robles, Chester Jan Sinian, Phil Cruz, Dante Castro, at si Vilma Borromeo sa papel na Marlon. Nilapatan ng tunog ni Jelly Butia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Buyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Alan Ortega. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayan ito. Isang nagmamahalang pamilya ang hanap ko. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito
pinamagatang isang nagmamahalang pamilya ang hanap ko. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Huwag mo nang bilugin ang ulo ko. Ang sa inyo, ang sabihin mo siguro na ipatalo mo sa kasino yung pagpasweldo natin sa mga tao. Ang hirap sa'yo, Divina! Puro ka bintang, puro ka hinala! Dahil may mga pruweba sa mga nakaraan. Sugapa ka naman talaga sa sugal, hindi ba? Hindi ko isusugal ang perang yon. Dahil hindi natin solong pag-aari yon. Yun na nga eh. Hindi lang tayo may-ari ng perang yon. May kasosyo tayo sa negosyo. Ano na lang ang sasabihin ni Mr. Lim na nawawala yung 1.3 million pesos na payroll money para sa mga tauhan natin? Bit-bit ko ang atasi case na yon nang sumakay ako ng taxi! Ay nako, puro ka alibay! Puro ka palusot! Kung hindi mo yun na ipatalo sa sugal, siguro pinambili mo ng bahay ng kabit mo! Magtigil ka! Wala akong kabit! Ay, naku, bahala ka sa buhay mo! Gawan mo ng paraan yan. Pag hindi ka nakagawa ng paraan, makikipaghiwalay na talaga ako sa'yo. Wala nang dahilan para patuloy pa tayo magsama. Ngayon dumidispalko ka na ng malaking halaga dahil dyan sa bisyo mo! Ay, hindi mo naman Ay, talaga naku. totoo yung sinasabi ko. Nag-aaway na naman ang mga amo ko. At tulad ng dati sa bisyo at sugal, nag-uugat ang kanilang pagtatalo. maghiwalay na lang tayo! Mariusip. naman talaga kwentang babae! Papaya kang ina! Ay, Diyos diyan ka ko. magaling! Oh, ikaw na nga itong may kasalanan. Diyos. Ngayon, ibabalik mo sa akin yung sisi. Ikaw ang walang kwenta Ay, kasawa. nako, batuhan sila ng batuhan na sisi. Pero ang totoo, pareho naman silang may pagkukulang. Helen, natatandaan ko kung saang subdivision nagpahatid ang lalaking yun na nakaiwan dito sa taxi ng attache case na yan. Kaya isusoli natin. Ganyan din ang gusto kong mangyari, Romy. Ayokong angkinin ang hindi naman sa atin. Oh, Marlon. Okay ka lang ba dyan sa likod? Saan po ba tayo pupunta, Papa Romy? May pasaherong nakaiwan ng malaking halaga ng pera dito sa taxi kagabi. Isusoli natin. Kanina pa kita napapansin, Marlon. Parang ninenervous ka. Dati naman masayang-masaya ka kapag namamasyal tayo, di ba? Dapat po, nagpaiwan na lang ako sa bahay. Dapat nanood na lang ako ng TV. Hindi bale, sandali lang naman tayo eh. Kapag naisoli natin ang pera sa may-ari, kakain muna tayo sa paborito mong kainan sa mall, tapos uwi kagad tayo. Oh, bakit parang pinagmamasdan mong dinaraan na natin? Nagtataka ka ba? Kasi may natatanong kang malawak na dagat. Ito yung dating tinatawag na Coastal Road. Kaya ayan natatanaw mo yung Manila Bay. Kung gusto mo, matulog ka na lang muna dyan sa likuran. Sandali lang tayo. Matulog ka at nang hindi ka mainip. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mabuti na lang na imbento itong Pride powder. Bagay dito sa washing machine. Pinadali nito ang paglalaba. Kung sa bagay, hindi naman talaga dumudumi ang mga damit ng mga amo ko. Lagi naman silang nasa aircon Hindi masyadong pinagpapawisan. Kaya ilang minuto lang dito sa washing machine. Pag may Pride powder, ayos na. May nagdo-doorbell. Teka. Sandali! Ako na ang magbubukas ng gate, Alimpoleng. Naka, Bumalik na ho kayo sa ginagawa nyo. gising na ho pala kayo, Sir Arsenio. Sige po, kayo po ang bahala. Babalik na lang po ako sa kusina. Sige po. Sino kaya itong nagdo-doorbell?
Magandang umaga ho, sir. Magandang umaga rin. Kayo ho yung pasahero ko kagabi, hindi ho ba? Oo nga. Ikaw yung driver ng taxi na nasakyan ko kagabi. Itatanong ko sana kung kayong... Ang nakaiwan ng attache case na may lamang pera? Yung bang ibig mo sabihin? Kung ganon, kayo nga ho. Alam nyo agad kahit hindi ko pa tapos sabihin. Bumalik ho ako para isauli sa inyong pera nyo, sir. Salamat. Alam mo bang pinag-awayan namin ng husto ng asawa kong perang yon? Salamat at isang may mabuting kalooban na nakakuha. Kung nagkataong ibang taxi driver, baka hindi na isauli yun. Nakakatukso nga po, sir. Pero hindi ho kaya ng konsensya naming mag-asawa na angkinin ang hindi naman sa amin. Halika kayo. Nasa taxi po ang inyong attache case. Salamat talaga, ha? Hindi ko na inaasahang may babalik pang perang yon. Hulog ko ng langit. Marlon? Uy, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit parang natatakot ka? O, bakit pasilip-silip ka pa dyan sa bintana nitong taxi? Ayun si Papa Romy. Kausap si... Anong gagawin ko? Mukhang papunta sila rito. Oo, ayan ang Papa Romy mo. Kasama na yung may-ari siguro ng attache case na isusoli natin. Kahit pa paano, bibigyan kita ng konting pabuya. Huwag mo sanang tatanggihan, ha? Kahit po, huwag niyo na akong bigyan, sir. Ay, hindi. Napakabait mo eh. Bibigyan kita. Ayun na sila. Kailangan tumakbo ko. Ha? Marlon, hoy! Marlon! Teka, Marlon! ang batang lumabas sa taxi mo tumakbo. Teka, kilala ko siya. Kilala niyo ang ampo namin, sir? Oo, kilala ko siya. Siya ang anak namin. Marlon! Marlon, hintay! Huwag kang tumakbo, anak! Hindi kami galit sa'yo! Ayoko na sa inyo! Marlon! Ayoko na bumalik sa inyo! Marlon! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Salamat. At hindi napuruhan si Marlon sa bundol ng kotse. Oo nga ho. Mabuti nakapagpreno agad yung driver ng kotse. Pero isi-CT scan pa rin daw ang ulo ng anak ko. Gustong makasiguro ng mga doktor. Ano ang pangalan mo? Helen ho. Ako naman si Divina. Asawa ko nung nakaiwan ng attache case sa taxi ng asawa mo. Ang pagkakataon nga naman, ang asawa mo ang pumulot sa anak namin sa kalye. Tapos, asawa mo pa rin ang nakapulot sa perang naiwan na mister ko. Hulog kayo sa amin ng langit. Mayaman ho palang magulang ni Marlon. Bakit ho siya naging street child at punas kotse? Ewan ko ba sa batang yan? Bigla na lang nawala at kung saan-saan na kami naganap. Pero hindi namin alam na napadpad na pala siya sa Maynila. Tapos nung hindi niyo siya makita, tumigil na kayo sa paghanap. Anong gagawin namin? Inisip namin baka nadukot, baka kinidnap. Naisip namin baka nakuha ng sindikatong nandudukot daw ng mga bata at pinagbibili ang mga internal organ. Hindi namin alam. Kaya masakit man, hindi na kami umasa makikita pa namin siya. Kaya ho pala no, napansin naming mag-asawa habang nagbibiyahe kami papunta dito. Parang balisa siya dong nakaupo doon sa likuran ng taxi. Yung pala, parang natatandaan niya yung mga lugar na dinadaanan namin. Nakakalungkot. Parang ayaw na talagang umuwi sa amin ang anak ko. Muli, nagpapasalamat ako sa iyo, Romy. Salamat dun sa pera ang sinoli mo, ha? At salamat din sa pag-aalaga niyo mag-asawa sa aming anak na si Marlon. Sinadya niyang magsinungaling sa amin para hindi namin malamang galing pala siya sa mayamang pamilya sa Rasenyo. Sabi niya, Marlon Reyes daw ang buo niyang pangalan.
Buen Camino naman palang apelyido nyo. Matalino ang anak kong yan eh. Siya nga pala, eto kunin mo. Ano yan? Kunin mo ito. 25,000 lang yan. Bale, pabuya ako sa ginawa mong pagbabalik sa payroll money ng aming kumpanya. Kahit po wala na ito, sir, okay lang po. Hindi, kunin mo. Pagpasensya mo na lang, ha? Alam ko maliit yan kumpara sa laki ng perang isinoli mo. Kahit pa paano makakatulong yan sa inyong pangangailangan. Siya nga pala, gusto niyo bang makita si Marlon bago kayo bumiyahe pabalik sa Maynila? Gusto ko pa sana, sir. Kaso, baka mapaiyak lang ako eh. Minahal ko na rin kasi ang anak ninyo. Pagsabi na lang ho sa kanya, uuwi na kami ng kanyang Mama Helen. Romy, dapat hindi mo na lang napulot yung perang yun. Tuloy naging daan pa para makita ng kanyang mga magulang si Marlon. Helen, anak nila si Marlon. Isipin mo rin ang lungkot na naranasan nila sa buong panahong wala sa piling nilang kanilang anak. Ayaw na ni Marlon sa kanila. Nagtago na nga siya, di ba? Tumakbo siya nung makita niyang papalapit sa taxi yung daddy niya. To ibig sabihin, hindi sila naging mabuting magulang. Pero may karapatan pa rin sila sa kanilang anak. Iniisip ko si Jerry. Ano si Jeric? Pagdating nun sa bahay galing sa school mamaya, hahanapin nun si Marlon. Mahal na ng anak natin ang batang yun. Kapatid ng turing niya. Madalas may dala siyang pasalubong para doon pag umuwi galing sa school. Pakiramdam ko, binubuhay ni Jerry ang bunso niyang kapatid kay Marlon. Ipaliwanag na lang natin sa kanya ang nangyari. Bali 2 beses siya nasaktan. Una sa pagkawala ni JR. Tapos ngayon naman, sa pagkawala ng batang itinuring niya ng tunay na kapatid. Mapanuto na kaya ang buhay ni Marlon ngayong napabalik na siya sa kanyang tunay na mga magulang? At si Jeric, paano niya tatanggapin ang pagkawala ng batang itinuring na niya bilang bunsong kapatid? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion upang lalo po naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Olive Madrideos, Rosana Villegas, Susan Robles, Chester Jan Singyan, Phil Cruz, Dante Castro, at si Vilma Borromeo sa papel na Marlon. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Alan Ortega. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang kapanapalabik na kabanata ng kasaysayang ito. Isang nagmamahalang pamilya ang hanap ko. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa.
Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Isang nagmamahalang pamilya ang hanap ko. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Salamat! Dumating na kayo, Mama, Papa. Saan niyo ba pinasyal si Marlon? Hindi kami namasyal, Jeric. Isinoli namin yung perang naiwan sa taxi ng papa mo. Teka po, bakit wala si Marlon? Nasaan siya? Anak, baka malungkot ka sa nangyari. Kami man ang mama mo, nagulat sa natuklasan namin. Bakit po? Anong natuklasan niyo? Ang may-ari ng perang naiwan sa taxi natin, daddy pala ni Marlon. Ano? Oo, anak. Kaya wala na sa atin si Marlon. Kinuha na siya ng pamilya niya. Naglayas lang pala sa kanilang batang yun. Wala na rin sa atin si Marlon? Wala na siya sa atin? Dapat hindi niyo na lang sinuoli yung pera para hindi na wala si Marlon sa pamilya natin, Papa. Anak. Mahal ko na siya na parang tunay kong kapatid. Sa maikling panahon na tumira siya dito sa atin, tuning ko sa kanya, ranasang si JR. Wala tayong magagawa, anak. Pare-pareho tayong nalungkot sa nangyari. Tama na, anak. Huwag ka nang umiyak. Nakakalungkot lang, Mama. Bakit ganun? Kung kailan mahalin natin, saka pa nawala. Miss ko pong kakulitan ng batang yun. Marlon, salamat naman at hindi ka masyado nasaktan nang mabundol ka ng kotse. Kung bakit kasi tumakbo ka pa nang makita mo ang daddy mo Okay na pong bumalik dito sa bahay namin, Nanay Pauling. Uy, bakit naman? Naku, ikaw na bata ka, oo. Ito ang bahay ng mga magulang mo. Dapat narito ka sa piling ng pamilya mo. Wala naman po akong pamilya rito. Kung ano ba yung sinasabi mo, bata? Totoo po sinasabi ko. Ah, Ang pamilya po nagmamahalan. Masaya dapat. Pero kami ba ni Mommy Daddy, masaya ba kami? Hindi naman, di ba? Lagi silang nagsisigawan. Lagi silang nag-aaway. Kaya nga umalis ako dito kasi naguguluhan ako. Mas mabuti pang tumira sa kalye kaysa ganitong bahay. Marlon! Ano ba yung sinasabi mo kay Nana Poleng? Totoo naman po sinasabi ko, Mami. Marlon. Kayo ni Daddy, lagi na lang kayo nag-aaway. Minsan ko lang kayong makita dito sa bahay natin. Lagi kayong busy. Hindi lang sa trabaho. Akala niyo hindi ko alam? Madalas kayo mag-aaway dahil sa pagsusugal niyo ni Daddy. Pareho naman kayo sugarol. Pero kayo rin
lagi nagsisigawan! Yan ba ang natutunan mo sa pagtira sa pamilya ng taxi driver na yun, ha? Ikaw bata kang kalik ka nga Aray ko dito. po! Nasasaktan po ako! Huwag niyong pintasan ang pamilya ng taong umabot sa akin! Mahirap nga po sila, pero hindi sila nagsisigawan at nag-aaway! Hindi nga lagi masarap ang kanilang pagkain, pero masaya sila! Yun po ang alam kong pamilya! Hindi lang bagong damit at sapatos ang kailangan ng tulad kong bata! Isang nagmamahal na pamilya ang hanap ko! Pati ako'y kinilabutan sa mga salitang lumabas sa bibig ni Marlon. Maliit pa siya pero matalino siyang bata. At nakita ko rin, natigilan si Ma'am Divina sa mga sinabi ng kanyang anak. Sapul na sapul siya sa mga sinabi ng bata. Ako sana naman matauhan na sila mag-asawa. Kasi nga naman, para silang aso't pusa. Away sila ng away. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Helen, paubos na palang unique toothpaste. Bumili ka ng bago kapag nag-grocery ka, ha? Ay, kahit hindi mo sabihin, talagang nasa listahan ko ang unique toothpaste na bibilin ko kapag pumunta ako sa grocery. Oh, siya nga pala. Hindi ka ba magbibiyahe ngayon? Papahinga muna ako. Hindi ko lang sinasabi sa'yo pero parang nanlambot ako nang mawala sa atin si Marlon. Nalungkot ako ng gusto. Sino bang hindi? Maski na ako. Pero sa ating tatlo, mukhang pinaka-apektado si Jeric. Abay, ilang umaga na mugto yung mga mata. Iniiyakan yung pagkawala sa atin ni Marlon. Napamahal na rin sa kanyang madaldal na batang yun. Kapag nagsalita kasi yun, parang matanda eh. Oo nga. Nakakatawang katabilan. Kamusta na kaya siya ngayon? Sana'y nasa mabuti siyang kalagayan. Yun na lang ang magagawa natin para sa kanya. Hindi naman yung bata yung nangangailangan ng dasal. Ano ibig mo sabihin? Yung mga magulang ni Marlon ang nangangailangan ng dasal. Di ba nga? Kaya nga nakaisip magliyas yung bata dahil away daw ng away yung mga magulang. Meron nga binulong sa akin yung matandang katulong nung nandun tayo sa ospital. Anong ibinulong sa'yo? Di primera raw babaero yung amo niyang lalaki. Yun naman daw babae, sugarol. Lulong sa madyong. O alam mo naman ang ganong sugal, magdamagan. Nagkukulang sila ng panahon doon sa anak nila. Magpagkatsismosa rin yung katulong, ano? Eh kasi nga nakikita rin niya yung mali sa kanyang mga amo. Sa bagay. Nakakainis nga naman yung ganong klaseng magulang. Sir Arsenio, Ma'am Divina, naghain na po ako. Kumain na po kayo. Uy, kayo ho, Nana Poleng. Mamaya na lang po ako, sir. Nana Pauling, Po. pakitawag niyo na po yung alaga niyo. Sabihin ho niyo, sumabay na siya sa amin sa pag-almusalo. Opo. Tatawagin ko na po si Marlon. Nako! Santesi mamahabagin! Bakit? Divina! Nako! Nana Pauling, bakit ho? Namumutla kayo. Oo nga. Si Marlon po, ma'am, sir. Ano? Wala po siya sa kanya kwarto. Mukhang naglayas na naman ang inyong anak. Nung unang maglayas ako sa amin, umiyak ako ng gumabi na. Pero ngayon, alam ko ng diskarte. Kaya hindi na ako matatakot. Hindi na ako iiyak. Balik sa dating gawi. Punas kotse ulit. Para meron akong pangkain. Pero hindi na ako babalik dun sa lugar kung saan ako nakita ni na Papa Romy. Hindi na ako magpapakita sa kanya. Kasi, baka isuli lang niya ako sa amin. Hindi na ako uuwi sa bahay namin.
Gumawa ka ng paraan, Arsenio. Baka kaya naglayas yun dahil nasaktan ko siya. Hanapin mo ang anak natin. Baka mapahamak ng batang yun. Hayaan mo, hahanapin ko ang cellphone number ng taxi driver. Ang alam ko, hiningi ko yun sa kanya eh. Hindi ko lang agad nailagay sa phone book ng cellphone ko. Kukontakin ko siya. Ano ka ba naman tao ka? Huwag mong iasa sa ibang taong paghahanap kay Marlon. Alalahanin mo ikaw ang ama. Kumilos ka. Ikaw naman ang ina. Kumilos ka rin. Sir, Ma'am, pasensya na po kayo ha. Pero nakikiusap po ako. Huwag na po kayo magtalo. Hindi po ba ninyo alam? Ang ganyang pong pagtatalo ninyo ang nagtulak sa inyong anak para layasan uli kayo. Kaya parang awa na po ninyo. Magkasundo na po kayo alang-alang sa alaga ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Jeric, ilang buwan na rin mula nang mawala sa atin si Marlon. Hanggang ngayon ba nalulungkot ka pa rin? Medyo po, Ma. Yun nga pong mga binili kong laruan para sa kanya. Ayun, nasa kwarto ko pa rin. Kailera ng mga laro ang naiwan din ni JR. Para din akong nawala ng anak. Nung bumalik sa mga magulang niya si Marlon. Pero alam mo, matalinong batang yon. Marunong mag-imbento ng kwento. At mahusay pumili ng apelidong gagamitin. Alam niyang kalat ang apelidong Reyes sa buong Pilipinas. Ang layo ng Reyes sa Buen Camino. Halata ko po kasi agad sa kanya. Matalino siyang bata. Tapos naging palaboy pa kaya naging street smart. Kaya maraming alam na salitang kanto. Sigurado, nag-aaral na ulit siya ngayon. Namimiss ko siya, Ma. Pwede ba minsan sabihin niyo kay Papa, pasala naman natin si Marlon sa Cavite. Wow! Sarap buhay! Sobrang traffic na naman. Halos walang galawan ng mga sasakyan. Ganito ang gusto ko. Kikita ang Punas boys pag ganito. Kuya, linis windshield! Ay! Wag! Ayoko! Lalo lang ninyong pinadudumi! Sungit! Pasalamat ka. Hindi ako katulad ng ibang Punas boy. Ibang bata, pag hindi nagpalinis ng windshield ng driver, tiyak, gagasgasin ang kotse mo. Kuya, linis windshield! Wala akong barya eh. 5 piso lang ito. Pwede na po yan, kuya! Walang 5 piso, pero kung meron po kayong 100, yun na lang ibigay niyo sa akin. Huwag na yung 5 piso. Okay ka. Siyempre naman po. Kung ano po ang biyaya, dapat tayong matuwa. Maliit man o malaking biyaya, dapat happy ang buhay! Ay, salamat. Kapag ganitong malalim ng gabi, hindi na masyadong matraffic dito sa may monumento. Sana makapick up ako ng pasahero na papunta malapit sa garahe. Ang batang yun, parang si Marlon. Oh, siya nga. Nakahalukip-kip siya. Para siyang may sakit. Marlon! Papa Romy! Ako nga. Ayoko po! Halika! Halika! Saan ka pupunta? Romy, please! Huwag niyo po ako ibalik sa mami at daddy ko. Nakikiusap po ako sa inyo. Teka, mainit na mainit ka. At ano yan? May rashes ka sa buong katawan. Baka na-dengue ka. Kinakailangan kitang madala sa ospital. Ano ang mangyayari sa tagpong ating iniwan? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion upang lalo po naming mapaganda
ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Olive Madridejos, Rosana Villegas, Susan Robles, Chester Jan Singyan, Phil Cruz, Dante Castro, at si Vilma Borromeo sa papel na Marlon. Dinapatan ang tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Alan Ortega. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mainit at kapalapa na bigla huling kabanata ng kasaysayang ito. Isang nagmamahalang pamilya ang hanap ko. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako. Ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. May pangako. Ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Isang nagmamahalang pamilya ang hanap ko. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Marlon, kailangan kitang madala sa ospital. Papa Rami, huwag niyo po ako ibibigay kina Daddy. Ayoko nang tumira sa bahay namin. Ayoko na sa kanila. Pakiusap po. Huwag niyo po ako isasoli sa kanila. Inaapoy ka ng lagnat. Kailangan madala muna kita sa ospital. Mangako muna po kayo na hindi niyo sasabihin kina Mami kung saan ako naroon. Mangako po kayo. Romy, Helen, natanggap ko yung text mo. Nag-taxi na nga ako papunta dito sa ospital. Kumusta si Marlon? ayun, tinitignan pa rin ng doktor. Alam mo bang kanina nang makita niya ako, gusto niya akong takbuhan, takasan. Bakit kanya tatakasan? Nagulat siya nang makita niya ako. Nakita ko siyang nanginginig sa isang tabi. Ibig sabihin, naglayas na naman siya? Oo, wala siya sa bahay nila eh. May problema ang batang yon sa kanyang pamilya. Kaya lagi siyang naglalayas. At siguro, hindi na siya bumalik sa Pasay Tap kasi doon ko siya nakita.
At inisip niyang hindi ko na siya makikita kung sa monumento siya pupunta. Taxi nga ang dala ko kaya buong Maynila na pupuntahan ko. Anong gagawin natin? Ipapaalam ba natin sa mga magulang niyang nangyari? Dadalawang isip ako bago ko pa siya madala dito sa ospital, panay ang pakiusap niya. Huwag ko raw sasabihin sa kanila na nakita ko siya. Paano yan? Magulang din tayo, Romy. Kung nagkataon na anak natin si Marlon, gugustuhin din nating malaman kung anong kalagayan niya. Nangako ako kay Marlon. Sisirain ko bang pangako ko sa kanya? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kukunti na tong smart dishwashing gel. Nakalimutan ni Ma'am Divina na bumili nung mag-grocery siya noong isang araw. Palibhasa, parehong natataranta mag-asawa sa muling paglalaya sa kanilang anak. Kasi naman, hindi na sila natuto. Ayaw na ayaw ni Marlon na nakakakita ng nagsisigawan at nag-aaway. Ang madalas na nangyayari sa mag-asawa, away ng away, sigawan ng sigawan. Sino nga naman ang hindi mawawalan ng gana doon? Aba, sino kaya itong tumatawag? Hello? Hello, Nana Poleng? Kayo ba yan? Oo, ako nga. Sino po ito? Ako po yung asawa ng taxi driver na nagsoli ng pera sa amo nyo. At kayo rin ang umampon sa alaga ko, di ba? Opo, kami nga po. Naku, naglayas uli si Marlon. Ilang linggo lang matapos siya makalabas sa ospital, bigla na lang uli nawala ang alaga ko. Ayaw na talaga niyang tumira dito sa kanilang bahay. Naguguluhan talaga siya dahil lagi nag-aaway sina Sir at Ma'am. Kaya nga ho ako tumawag. Kasi nakita ulit ng asawa ko si Marlon. Ha? Pero, Ano? may problema ho. Bakit? Ano problema? Hindi ba maayos ang kalagayan ng aking alaga? Mama, hindi niyo na dapat pinaalampas sa pamilya ni Marlon na natagpuan ulit ito ni Papa. Jeric, alam ko ang gusto mo. Para sa atin na lang ulit si Marlon. Yun ang gusto mo mangyari, di ba? Kaya nga po 2 beses nang naglayas yung bata Kasi, hindi na nitong gusto kasama ang parents niya. Aba hindi naman pwedeng maging batang kalye na lang si Marlon hanggang sa magbinatayon. Kawawa naman siya. Aampunin naman natin siya, di ba? Gusto rin namin ang papamugan niya ng mangyari. Pero naisip din namin, kawawa naman yung mga magulang ni Marlon. Siguradong hirap na hirap ang kalooban nila. Nag-effort ba silang hanapin si Marlon? Hindi naman, di ba? Sabi nung katulong kanina, natarantad daw yung mga magulang sa paghahanap. Kaya lang sa lawak ng Maynila, paano nga nila agad matatagpuan ng anak nila? Ba't si Papa? Nakita agad niya si Marlon. Taxi driver ang papa mo. Lahat ng sulok ng Maynila nararating nun. Kaya hindi imposibleng makita niya si Marlon kahit hindi niya hinahanap. Nilalayasan sila ng kanilang anak. Ibig sabihin, hindi sila mabuting magulang. Anong malay natin? Baka sa pagkakataong ito, matuto na sila ng leksyon. Salamat naman, magaling ka na, Marlon. Mabuti na lang, naagapan ang naging sakit mo. Kung nauwi ng tuluyan sa dengue, delikado. Papa Romy, kanina po, nandito si Kuya Jerry. Dinalaw niya ako. May sinabi po siya sa akin. Anong sinabi niya sa'yo? Tinawagan na raw po ni Mama Ellen ng mami daddy ko. Di ba po, nangako kayo sa akin? Kasi, Marlon... Bakit po ganun? Ayoko na pong tumira sa amin. Bakit ipinalam niyo pa sa kanila na nakita niyo ako?
Kailangan naroon ka sa poder nila. Ang ganda-ganda pala ng buhay nyo, tapos mas gusto mo pang tumira sa kalye? Sa kalye po. Tahimik po isip ko. Marlon, Hindi ko sila nakikita nagisigawan at nag-aaway. Sa kalye po, kahit po mag-away ang ibang tao, at least po, hindi ko naman sila ano-ano. Wala akong pakialam. Pero sina Mami at Daddy po, lagi sila nag-aaway. Natatalanta po ako. Kaya ayoko na po sa kanila. Kahit po kuhanin nila ako pag lumabas na ako dito sa ospital, yun pa rin pong gagawin ko. Maglalayas po ulit ako. At hindi na ako pupunta dito sa Manila. Doon na ako pupunta sa malayong malayo. Sa lugar na hindi na nila ako makikita. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Arsenio, bakit pinapunta pa tayo ng taxi driver na yun sa restaurant na ito? Bakit kailangan pa natin makipagkita sa kanya bago tayo dumiretso sa ospital na kinaroroonan ng ating anak? May importante raw muna siya sasabihin sa atin, Divina. Sabik na ako makita si Marlon at makita ang kanyang kalagayan, Arsenio. Ma'am, pasensya na ho. Medyo na-late po ako. Ayos lang. Walang problema, Romy. Maupo ka. Salamat ho. Umorder ka muna. Kami, nagkape lang kami ng misis ko. Hindi na po. Tapos na po akong magkape. Gusto mo raw muna kami makausap bago natin puntahan sa ospital si Marlon? Ano bang sasabihin mo? Una po, gusto kong ibalita sa inyo na nasa mabuting kalagayan ng inyong anak. Salamat. Ang hindi po mabuti ay ang kalagayan ng kanyang isip. Ha? Anong ibig mong sabihin? Nasisiraan ba ng ulo ang anak namin? Nag-rugby ba siya? Nahawakan ba siya ng ibang batang kali? Matinong-matino pong kalagayang mental ni Marlon, sir. Pero ang takbo po ng kanyang isip, yun pong hindi maganda. Nagre-rebelde ho ang inyong anak. Nagre-rebelde? Nagre-rebelde ho siya sa isang pamilyang wala raw magandang pagtitinginan. Mawalang galang na po, pero sabi po niya, natataranta raw po siya kapag nagsisigawan kayo. Pakiramdam daw ho niya ang gulo-gulo. Kaya ang sabi niya, kahit daw kunin niyo siya sa ospital at maiuwi niyo sa bahay, maglalayas daw ulit siya. Sinabi yun ng anak namin? Opo, sir. At sa muli raw po niyang paglalayas, sisiguraduhin daw niya na hindi na natin siya makikita. Oh, Diyos ko. Kaya, ma'am, sir, nakikusap po ako. Mahal na rin po kasi namin ang anak niyo eh. Ang gusto nga ho ng anak namin, sa amin na lang si Marlon. Nagalit ho siya nang patawagan ko kayo sa misis ko. Dapat daw, hindi na namin sinabi sa inyo na nakita ko ulit to. Kami na lang daw ang mag-aalaga. Total daw naman po, mayaman nga kayo. Pero hindi nyo raw maibigay ang pangangailangan ng bata. Dalhin mo kami sa aming anak, Romy. Please, gusto ko yakapin ang anak ko. Sasabihin namin sa kanya, kaya namin magbago. Kuya Jeric, ba't ganun si Mama Helen, si Papa Romy? Kung aalis ako sa kalye, gusto ko sa inyo ako titira. Ayoko na umuwi sa amin. Gusto namin na sa amin ka na tumira, Marlon. Kasi mahal ka na namin. Lalo na ako. Kapatid na ang turing ko sa'yo. Nakita mo naman kung paano ka namin tratuhin, di ba? Kaya ayoko na sa amin. Kayo na ang pamilyang gusto ko.
Kasi masaya sa bahay niyo. Wala nag-aaway sa bahay niyo. Sa bahay namin, lagi may nagsisigawan. Ayoko lang ganun. Marlon, tama na, huwag ka nang umiyak. Pahirin mo na yung luha mo. Narito na ang mami at daddy mo. Marlon? Marlon? Anak ko. Marlon, alam na namin ang dahilan kung bakit mas gusto mo pang maging batang kalye. Patawarin mo kami, anak. Magbabago na kami ng mami mo. Oo nga, anak. Nag-usap na kami ng daddy mo. Pag-uwi mo sa bahay, ibang mga magulang na kami. Ititigil ko na ang pagsusugal ko. Magiging tunay na nanay na ako sa iyo. Sinasabi niyo lang yan. Para sumama ako sa inyo. Maniwala ka sa amin, anak. Maniwala ka. Mula ngayon, sisikapin namin ng daddy mo na magkaroon din ng masayang pamilya. Yung katulad ng pamilya ng Mama Helen mo at Papa Romy mo. Totoo ang sinasabi ng mami mo, anak. Bago kami pumunta dito sa ospital, nag-uusap kami ng seryoso. Nangako sila sa akin, Marlon. Paniwalaan mong mamit daddy mo. Totoo kaya? Baka naman hindi. Kung gusto mo, gumawa tayo ng kasunduan. Kapag hindi kami tumupad ng mami mo, kusa ka namin ibibigay kina Romy at Helen para sila na ang maging pamilya mo. Ganun naman pala, Marlon eh. Sige na, pumayag ka na. Gusto na rin kitang kapatid, Kuya Jerry. Paano yun? Hindi na tayo magkikita. Hindi, dadalawin ka namin. Oo nga naman, Marlon. Pwede ka naming dalawin. Ang gusto namin, mapabuti ang kalagayan mo. Delikado sa lansangan. Kita mo nga, nagkasakit ka at munti ka nang mamatay. Marlon, anak. Sige na. Sumama ka na sa amin, ha? Nangako naman sila na dadalawin ka. Kaya makikita mo pa rin sila. Sige po. Maniniwala po ako sa pangako niyo. Salamat, anak. Salamat. Salamat sa pagbibigay mo ng pagkakataon sa amin ng daddy mo para maipakitang kaya naming magbago. At sa gagawin naming pagbabago, sama-sama na tayong makatatanaw ng isang magandang pangako ng bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinadugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang Isang Nagmamahalang Pamilya ang Hanap Ko. Samantala, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion upang lalo po naming mapaganda ang ating programa. Ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Olive Madridejos, Rosana Villegas, Susan Robles, Chester Jansinian, Phil Cruz, Dante Castro, at si Vilma Borromeo sa papel na Marlon. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutiar. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Buyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Alan Ortega. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo. Muli po namin kayong hahagdan
ng isa na namang bago at naibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.